Ay, magandang araw sa inyong Magandang lahat. buhay sa inyong lahat. Kasama ko po ngayon si Miss Liberty Bacalso And kasama ko rin si Ginoong Nabimal L. Anyasco, at narito po kami sa Academic Paradise of the South, Central Central Mindanao Mindanao University. University. Yes, at ngayong hapon, tatalakayan natin ang pelikulang The Big World. The Big World. Yes, The Big World. Isa siyang Wherein, magandang movie na magaling yung mga actor at actresses, di ba? yes, and it tackles about a guy, 20-year-old guy with a cerebral palsy na gusto niyang pumasok sa normal university pero hindi siya pinapayagan ng ina niya. So he did things just to get into normal university. And Yes. yes, And doon yes, na-achieve niya, di yes, ba? na-achieve niya. And yun nga, na abot niya ang kanyang happiness. So there are some questions here, partner, na that tackles about the big Yes. world and the philosopher's perspective of a good life. So the first question is, how does the movie Big World depict the concept of a good life? So para sa your partner, how does it depict the concept of a good life? So, para sa akin pa, kasi yung good life kasi, eh, mahirap i-define yan, di ba? Yes, Maraming definition niya good life. Pero sa movie na The Big World, ang pinaka ano talaga yung point ng actor, yung acceptance sa sarili at pag-spend ng time with the people who love you. Yun Yes, talaga yes. yung main point ng movie na The Big World. So, yun yung definition ng The Good Life para sa akin. So yes, yes. Well, for me naman ha, it does not actually just mean na kaya mong tanggapin yung sarili mo para sa isang tao na, alam mo yun, may disability. Pero, it actually parang mas mahalaga rin na tanggapin ka ng mga tao na sa paligid mo, especially yung family mo. Kasi dun sa movie, pinakita rin dun na hindi siya Yes. tanggap ng ina niya. So, parang doon umabot sa climax na part, nagkausap sila ng mama niya na um, nagkalabasan ng samaan ng loob, ganun. Pero, pagkatapos nun, naging ano sila, Naging mas nagkabati silang, close. yes, Yes. naging mas close silang dalawa. And doon siya tanggap ng kanyang ina, which actually makes a good impact on him to actually have a good life para sa kanya na merong disability. So, the second question, The second question, which philosopher's perspective of good life reflected in the movie? Provide examples for the film to support your answer. For me, excuse me. For me, it is a Friedrich perspective on good life because sabi lang sa kanya, although yung main principle niya is sinasabi na yung laziness equates to the happiness. So, bale, pag you're being carefree, you're doing what you want, kahit na leisure pa yan, it actually brings you happiness. But and then, it satisfaction. also states that happiness comes, parang galing siya ay, parang nababasa din doon, ay galing din siya sa mental habit mo, ganon. Yes. Kasi, example ha, nandun, yung the way he thinks, si Shunhei, yung main character, the way he thinks, kahit na meron siyang disability, hindi pa rin siya na, na, Natitinag. hindi siya natitinag, hindi siya na-discourage just because of what other people says about him. So, parang, dahil sa kanyang resilience, sa kanyang mindset na meron siya, is parang nagiging happy siya because sa katagalan, natatanggap na rin siya ng mga taong nasa paligid niya. Yes, that is right. There you go. So, partner, sa tingin mo, kaninong perspective din na nade-depict yung good life doon sa Big World na movie? So, para sa akin, parang same tayo mag-isip, Yes, no? Si Friedrich. Mm. Dahil, yun nga, yung main character, dahil sa kanyang outlook, di ba? Dahil sa kanyang pagiging resilient, eventually na-achieve na yung happiness. Yes, which depicts a good life. Yes. So, here's the last question, partner.
what does a good life mean to you personally? And kaninong perspective nag-a-align yung ganong klase ng good life na definition ko? So, para sa akin, partner, yun kay Ipicarus. Yes. Dahil Why? sabi niya, ang pagkakaroon ng good life ay ma-achieve lamang kung mayroong moderation at balance. O parang na-align din sa akin yun dahil yun nga, kung may sobra, nakakasama talaga yun, Yes, di ba? For example, kung ang definition mo ng happiness yung carefree life talaga, yung inom ka ng inom, Yes. yung kain ka ng kain, lahat ng sobra sa buhay, parang nakakasama talaga yan, which will result sa buhay na hindi ka satisfied, maybe satisfied ka, but Parang magkakasakit ka, ganun, which is in the long yes. run, not in a good way na. Yes. Ganun yung ibig kong sabihin. Yes. So para sa iyo, sino yung philosopher at ano yung definition ng good life? Well, for me, the definition of a good life is yung sarili ko kasi nakikita ko siya in the future na tumutulong sa society, lalo na dun sa mga mga nasa laylayan, and yes, Buti mo naman, partner. susuportahan yung parents ko, yung family ko. Siyempre, unahin ko yung family ko before yung yung society. Yes. But yes, that's how a good life to me. Alam mo yung parang tumutulong ka sa mga charity, sumasali ka sa mga organizations, gano'n. And that actually reflects on Aristotle's viewpoint. Kasi ang sabi ni Aristotle, yung buhay daw natin has a purpose. So, for me, that's my purpose. Yung tumulong sa ibang tao, yung ibalik yung kabutihan sa lipunan despite the mga kasamaan at kahirapan na nangyayari sa lipunan. Napakabait mo naman, partner. Totoo ba yung pinagsasabi mo? Oo naman! So, yun lamang po. Maraming salamat sa Dito panonood nyo. nagtatapos ang aming talakayan. Bye-bye! Bye-bye, everyone.